Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaya nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Halina't simulan natin ang pagdiriwang na tayo natitipon sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ngayon ginugunita natin ang pagtatalaga sa malapalasyong simbahan ni San Pedro at San Pablo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tinatalaga natin ating sarili sa piling ng Diyos upang manatili tayo sa maraming mga pagpalang pag-aaruga upang patnubayan tayo sa buhay na ito, upang ipahayag natin ang dakila nating pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa Poong May Kapal. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa tulong ng mga apostol, ipagtanggol mo ang iyong sambayanan upang ang mga ipinagbuhatan ng aming unang pagkakilala sa iyo ay maging tagapagdulot ng ibayong pagpapala mo hanggang sa katapusan ng mundo. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakainin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang
higpitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga nagpag-utosang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapahanda nila siya ng karneng hindi pinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakainin niya, ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa parang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pagkabatay naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 70 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya't tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siya magiging putol ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigan nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpin nila siya hanggang mamatay. Ngunit bago nalagutan ang hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapat at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa kabataan, kundi para na rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinaguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at iniiligtas. Sa aking tagumpay ay iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking katawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos.
Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y tinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano ang nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao panghanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kasaysayang hindi malimut-limutan hanggang sa ito isinulat ni San Lucas na naalala ng mga alagad kung ano yung pinaksa ng ating Jesucristo ng ganitong kwento o naganap na pangyayari na minsan ay nakatagpo ni Jesus si Zaccheo at upang si Zaccheo gustong makita si Jesus at hindi at siya naman ay natuwa sapagkat nakita niya sino itong si Jesus. Hinahanap marahil ni Zaccheo na marami ng araw no nabalitaan niyang si Kristo ay dinudumog ng tao, hinahangaan ng kanyang mga salita at marami pa na pinahayag ni Zaccheo, gusto kong makita si Jesus. Napaganda itong mga bagay na ito upang hanggang sa kasalukuyan magagamit natin ang salitang gusto kong makita si Jesus. Tulad ng mga pangayag o sa pangungusap ni Zaccheo. Balikan natin si Zaccheo. Si Zaccheo ay nasa paningilan ng buwis at ang mga tao sa paningilan ng mga buwis o mga namamahala sa pagbubuwis ng mga Hudyo, tinagurian silang public sinners. Kumalat ang balita kung paano nagkakaroon ng korupsyon, anomalya, itong mga naniningilan ng buwis na natawag na silang mga publikano noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo.
may kaya ang mga publikano, may kaya sila, sapagat sila ang nagpapaluwal sa Imperyo Romano ng halagang ng ibubuwis ng mga tao. At pagkatapos, sila naman ang kukubra sa mga tao sa ibinuwis nila sa Imperyo Romano, at madalas ay doble ang kanilang suma ng kanilang paniningil sa bawat tao, at nagdaragdag pa sila ng iba't ibang uri ng ikabubuwis ng mga tao. Kaya ang mga buwis ay lumalaki at talagang ikinabubuwisit ito ng mga tao. Nagagalit sila. Tinagurin sila mga public sinners sapagkat nababatid nila hindi ganito ang nalikom na halaga na ibinabayad nila sa Imperyo Romano. Kaya nagpapaluwal muna sila, at kadalasan ng doble o triple ang kanilang korupsyon sa mga tao, dagdag ng mga kabuwisan na yan ng para sa mga tao na kinagagalit naman ng mga tao. Kaya kilala si Zacchaeus, may pangalan di sa ating mabuting balita, pero ang mahalaga dito, sa kabila ng kanyang pagiging public sinner, ibig niyang makita si Jesus. Ilagay natin to sa isang napakagandang paliwanag. Tayo mga makasalanan, ibig nating makita si Jesus. Ibig nating malaman ang mga salita at gawa ni Kristo. Ibig natin na mapalapit tayo sa Diyos. Ibig natin nakausapin ng Diyos mga mabagay-bagay na higit nating mga pangailangan. Tayo mga mistulang mga Zacchaeus sa ating kapanahunan na talagang makasalanan, maraming pagkukulang, pero hindi nawawala ang isang pahayag na pinapakita sa ating sinulat ni San Lucas, ibig kong makita si Jesus. Maraming ibig sabihin niyan. Pwede natin palalimin pa ang ibig sabihin ng ibig na makita si Jesus. Kaya nung dumaan si Jesus, sapagkat si Zacchaeus nasa puno ng sycamore, malaking puno yun. Nakita ko na yun sa aming pilgrimage. At kami tuwang-tuwa nung makita namin ang puno ng sycamore sa Jericho. Pero ang mahalaga dito, nagkita ang dalawa. Marahil kilala ng ating Jesucristo si Zacchaeus bilang isang publikano na mayaman. Kaya sasabihin na ating Jesucristo, pumunta ko sa bahay mo ngayon din. Nagmamadali naman pumunta, umuwi si Zacchaeus, naghanda ng piging, ang daming kainan. Kaya ito'y bali-balita sa kanilang lugar na si Jesus ay pumunta sa bahay ni Zacchaeus, kumain. Pero marami din bumabati ko sapagkat itong mga public sinners na ito ay ang mga tao hindi pwedeng makihalubilo o sumama sapagkat ituturing din silang mga masalanan. Yan na sa batas ni Moises. Huwag kayong makihalubilo dyan sa mga public sinners na yan o makasalanan sa ating lipunan sapagkat baka kayo ay malinya sa kanilang kayo din ay mga makasalanan. Kaya taka sila kung bakit si Jesus ay pumunta sa bahay, kumain sa hapag at talagang bali-balita ito sa mga tao, sa mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga alagad na nakihalubilo ang ating Jesucristo, taong makasalanan. Pero sa kabila nito, marami pinaliwanag na mga ating Jesucristo sa pahayag ni San Lucas upang magbayad puri si Zacchaeus, upang humingi ng kapatawaran one way or another. Ito yung larawan ng pagbabago ng buhay at sasabihin kung sa mabuting balita, sana tuloy-tuloy na itong pagbabagong buhay ni Zacchaeus. Pero alam ko, medyo mahirap sapagkat nadadawit siya sa iba pang mga publikano na mali ang kalakaran nila sa pagbubuwi sa mga tao. Alam ko na talagang mahirap salungahin ni Zacchaeus ang mga gawain, iba pang mga publikano at kung paano sila maniningil ng buwi sa mga Hudyo. Pero nagbigay daan ng ating Jesucristo sa buhay ni Zacchaeus. Alam ko, pagdating ng panahon, may pagbabago magaganap sa puso't kalooban ni Zacchaeus sa paghingi ng kapatawaran na inuna na niya sa ganitong larawan ng buhay.
yung at sabihin ni Sakeo, koko'y may nadayang sino man, 4 na ibayo, buro mo 4 na ibayo, 4 times, 4 na ibayo, isa sa uli ko, koko'y may, at kung ibibigay ko sa mga dukha na ang aking kung ano man ang pagkakasala ko sa kanila, kalahati na aking ari-arian na ibibigay ko sa mga dukha. Nasiyahan ang ating Panginoon sa salitang iyon, pero maghihintay din ang ating Panginoon Kristo sa katuparan ng kanyang sinabi. Kaya nakita niya si Jesus, humanga kay Jesus, sapagkat nung makita ni Sakeo si Kristo na napakaraming tao sa paligid na sumusunod sa kanya, upang tanong niya sa kanyang sarili, ano ito meron si Jesucristo? At ang tao, dinudumog siya ng mga tao. Maraming sumasama kay Jesus. At kung ating pahabain pa mga istoryang ito, alam ko mula noon nang pumunta si Jesus sa bahay niya at kumain sa hapag, sumama na rin si Sakeo sa lahat ng mga pinupuntahan ng ating Panginoon Kristo. Marami pa siyang gustong malaman, matanggap, marami pa siyang dapat na kaalaman na pinaliliwanag, pinapahayag o malaman niya kung ano yung mga istorya, himala, mga talinghaga at lahat-lahat sa buhay ni Kristo. Alam ko si Sakeo hanggang sa Jerusalem, sa pagkapako ni Kristo sa krus, alam ko naroon siya. Kaya humahanap siya ng daan at pagbibigyan man siya ng Diyos upang may pagbabanibagong maganap sa buhay ni Sakeo. Na tayo mga Sakeo sa buhay na ito, na ibig natin makita si Jesus at tutulungan tayo ng Diyos. Ano man ang ating pinagkakaabalangan, pero may pagsisikap para sa maraming pagbabago ng buhay, may kapatawaran sapagkat naman talaga nilalayo ng Diyos sa tanang ating buhay hanggang sa wakas ng panahon. At upang sa gayon, maging lubos na ang pagkilala natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi lamang ang pagkakilala natin, nakilala ko na, sabi ni Sakeo, nakita ko na, tapos na. Pero mas malalim pa ang pinagdaluyan ng pagkakakilala kay Jesus upang magbigay daan sa pagpapanibago ng buhay. Ito ang minimiti natin ngayon sa pagdiriwang. Gusto nating makita si Jesus dito sa ating pagdiriwang ng banal na misa. At nawa, ito ang maging daan sa maraming pagbabago ng ugali. Kaya paghingi ng kapatawaran at pagtulong sa kapwa sa lahat ng nangangailangan ng pagkalinga, lalong yumabong ang pagkilala kay Jesus na nanggaling sa Ama na patuloy niya ipinapahayag ang tungkol sa Ama na maraming kaalaman upang maging daan ng kabutihan at kabanalan ko ng tao sa balat ng lupa. Itong matindi nating ipapanalangin. Makita ko sana si Jesus upang siya maging daan na aking pagbabagong buhay. At pagkatapos, palagi na akong tutunghay kay Jesus sa marami ko pang kailangan sa aking kaalaman, sa aking pananampalataya, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alin ang makapanalig na dalo tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan. Ibig naman natin makita si Jesus sa tayo kanyang pagpapalain at tayo gagabayan sa matuwid na buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon. Anumang oras siya'y dumating sa ating buhay, at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo, ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At din natin tataas ang bawat sambit na ating puso kalooban, ibig nating makita si Jesus. Ang pagkakakita si Jesus ay dala ng ating kahinaan, dala ng ating pagpusumikap upang hilingin sa pagtulong ng Diyos. May pagpapanibago magaganap at maraming pag-angkat ng karunungan tungkol sa aral ni Jesucristo na siyang magiging gabay sa aming buhay pananampalataya. Kaya maging saksi nawa kami sa lahat ng mga bagay na ito sa pagkakakita namin kay Jesus, sa Espiritu ng buhay at paragdagang kaalaman tungkol sa pananampalataya. Kaya lahat na aming dinudulog, ibinami kami sa buhay na ito'y ipinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ang paglilingkod sa iyo, hiniling namin kami kaawaan mo upang ang katotohanang ipinamamanan sa amin na paglilingkod sina Apostol San Pedro at San Pablo ay manatiling dalisay sa kaibuturan ng aming pagkatao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Itong ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Panginoon, aming ipinahayag. Pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo, anak. Kaya didaling namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, sina San Pablo at Pedro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Makita si Jesus sapagat ito magbibigay sang kasaganaan sa buhay, pagpapalang handog upang maraming pagbabalik loob sa Kanya, sa Diyos Amang, upang lalo nating pagbutihin matuwid na buhay at pamumuhay. Awitin natin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkapakinabang sa pagkaing nagbibigay buhay, magalak nawa sa paggunita, kina Apostol San Pedro at San Pablo, ang sambayanan na iyong pinagkatiwala sa kanilang pagtangkilik para mapahalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa patuloy na pagbabalik loob sa Diyos. Salamat sa Diyos. Tutuloy po natin ang ating pong pagdatanod sa kabanbanang sakramento sa altar at sa ating pong panalangin. At habang tayo nagtatanod sa kabanbanang sakramento, ipapahayag po natin ang walang hanggang pagpapalaman din ng Diyos sa paggabay sa atin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa aming himpilan. Lalong higit sa ating pong mga may sakit at may nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban
upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestedis Diei. Omni declamentum in sia bente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et annos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,